Every day, someone, somewhere, is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. Maraming mga kaisipan ang nagpapalito sa ating komunidad ngayon tungkol sa saan nga ba nagsimula ang tao, paano nga ba nagsimula ang sanlibutan. Kapag binasa natin ang karamihan sa mga libro o sa mga siyentipikong pag-aaral, ipinapakita sa atin na tayo'y nanggaling sa unggoy o sa mga evolusyon o sa pabago-bago mula sa mga mikrobyo. At pag pinag-usapan naman ang pinanggalingan nung saan nanggaling ang ating mundo at ang sangsinukob, merong binibigay sa atin ng mga iba't ibang teorya. Mga teorya ng malaking pagsabog at kung ano-ano pa, na para bagang sinasantabi ang kung ano ang sinasabi ng Biblia. Sa pagkakataon pong ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba nilalang ng Diyos ang ating sanlibutan at kung paano, ano nga ba ang nais ng Diyos na maunawaan natin sa mga huling araw na ito, anong kahalagahan ito para sa atin. Ito po ay ating pag-uusapan dito sa programang What Jesus Believes. Maligayang pagbati po sa ating pong pagtatalakay ngayon. Kasama rin po natin si Pastor Gatos. Pastor. Maraming salamat, Pastor Bry. Kumusta po kayo mga sumusubaybay ng palatuntunan ito ng What Jesus Believes? Hangad po namin na nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na nagkakaroon ng mga kaalaman higit sa atin hong mga tinatalakay at lalo higit ito ang siyang maglalapit sa inyo sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. At syempre, bago po tayo magpasimula at sa lahat po ng ating pong mga taga-subaybay, hilingan po muli natin ang presensya ng ating Panginoon. Tayo po yumuko sa isang panalangin. Dakila po namin Diyos, Panginoon. Nais po namin mapalapit kami sa inyo pong mga kaisipan sa may patungkol sa origin, mga pasimula. Hiniling po namin, Panginoon, na makita naman namin ang aming pong pakay at ang pakay ninyo sa paglalang upang kami, Panginoon, ay patuloy na makapanampalataya sa inyo ngayon sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ayan, Pastor, medyo kagaya nga nung sinabi ko kanina, medyo nalilito na po ang mga tao tungkol sa anong pinanggalingan at may epekto ito, Pastor, sa behavior o yun sa mga kaugalian ng mga tao. Ang una ko pong tanong, Pastor, sino po ba ang may lalang ng lahat? Ganito po ang sabi sa aklat ng Genesis, Kapitulo 1, Talatay 1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So, ibig sabihin, bago pa itong lahat ng mga bagay na ito, ay merong isang makapangyarihang Diyos na naglalang ng lahat ng bagay na narito sa lupang ito. At ito, Pastor, kailangan panghawakan ito na may pananampalataya, di po ba? Kasi ang mga tao, kapag pinag-uusapan, yung katibayan, to see is to believe. Pero dahil hindi naman natin nakita ang Diyos kung paano lumikha, di tayo manganganlong sa banal na kasulatan na sampalatayanan natin kung ano sinasabi ng wika. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ganito rin ang sinasaad ng Colosas 1:16, ang wika, sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay sangkalangitan. Sa sangkalangitan at sa sangkalupaan ng mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita. Maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa magitan niya at ukol sa Kanya. Sa makatuwid, kung yung kaisipan na ang mundong ito ay lumago dahilan sa isang malaking pagsabog, o kaya naman ang tao'y mula sa isang maliit na mikrobyo hanggang sa ito'y umunlad at naging tao,
naisasantabi na natin yung mga bagay na yan sapagkat meron na tayong pangahawakan na malinaw sa banal na kasulatan na meron tayong sinimulan at yan ay walang iba kundi sa kapangyarihan ng ating mahal na Diyos. Binabanggit dito, Pastor, na ang lahat ng bagay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa Kanya. Si Kristo po ba binabanggit, Pastor, na lumalang din ng buong sanlibutan? Dito sa banal na kasulatan, kung ang pinag-uusapan ay ang pagiging aktibo din ng ating Panginoon Jesucristo sa paglalang nung una, ay tutunghayan din naman natin ang banal na kasulatan hinggil sa katibayan na si Kristo ay aktibo, nakasama ng kasama sa tatlong persona na ito ay lumikha ng sanlibutan. Sa 1:13, ganito ang sabi, ang lahat ng mga bagay na ginawa sa magitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Ang pinatutungkulan dito, Yung verbo. ang verbo, nasa 1:1. At dito ay makikita natin na kung ang pinatutungkulan na siya ay walang malilika kung wala siya ang wika. At hindi lamang yung talatang yun ang wika ng banal na kasulatan na nagpapatunay na aktibo si Kristo sa panahon ng paglalang. Dito sa Kawikaan 8:22, inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. So, inari siya ng Panginoon. So, parang dalawa silang gumagawa. Sa makatuwid ay isinama o siya'y kasama sa paglalang ng sanlibutan. At dito pa sa mga Kawikaan 8:30, ang wika ng banal na kasulatan, nasa siping nga niya ako na gaya ng matalinong manggagawa. At ako ang kanyang ligaya sa araw-araw na nagagalak na lagi sa harap niya. So, nasa siping siya. Nakagaya ng matalinong manggagawa. Kaya sa makatuwid, ang ating Panginoon Jesucristo ay aktibo na lumalalang ng mga bagay ng una na kasama sa personang binabanggit na ng paglalang. Bago po nalalang ang lahat ng mga bagay, Pastor, ano po bang kalalagayan ng sanlibutan o ng sansikunukub na ito at paano po ba nilalang ng Diyos ang sanlibutan? Dito sa banal na kasulatan, Pastor Brian, marami tayong mga talata na po pwedeng magbigay ng katibayan hinggil sa tanong mo na may kinalaman sa alin sa mga nilalang ng Diyos dito sa lupa. Katulad lamang ng Genesis Kapitulo 1, talatay 2. At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay nasumasa-ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa-ibabaw ng tubig. At ang wika... Walang laman pala, Pastor, kumbaga ang buong mundong ito. Wala, kasi ang wika ng Biblia, nung pasimula, ay nilalang ng Diyos ang langit at ang lupa. At doon nung lamang nagkaroon ng laman ang sanlibutan ito. Ganito pang sinasabi sa mga awit 33 talatang 9, sapagkat siya'y nagsalita at nangyari, siya'y nag-utos at tumayong matatag. Kung ating tutunghayan ang paglikha ng ating mahal na Diyos dito sa aklat ng Genesis, Kapitulo 1, ay tutunghayan natin yung mga pagkasunod-sunod ng mga paglikha sa mabilis na pagbasa natin. Sa Kapitulo 1, talatay 5, tinawag ng Diyos ang liwanag na araw at ang kadiliman ay tinawag niyang gabi. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng unang araw. Ito yung pagkatapos niyan sabihing magkaroon ng liwanag. Dito, At pagkatapos sa talatang 8, tinawag ng Diyos ang kalawakan ng langit, nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga na ikalawang araw. Ito yung pagkatapos ng paghiwalayin. Yung tubig. At sa talatang 12, at ang lupa ay sinibulan ng halaman ng mga tanim na nagkakabinhi ayon sa kanyang sariling uri at ng punong kahoy na namumunga ayon sa kanyang binhi, bawat isa ayon sa kanyang uri at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. At pagkatapos ang wika, nagkaahapon at nagkaumaga, ito ang wika ang siyang ikatlong araw. Tapos sinundan na ika-4 na araw, nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang maghari sa araw at ang maliit na tanglaw ay upang maghari sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. At pagkatapos ang wika at nagkahapon, nagkaumaga, ito ang wika ang siyang ika-4 na araw. At pagkatapos nun, ika-5 araw, tapos ika-6 na araw, nilikha niya ang mga hayop at ang tao. At pagkatapos sa ika-7 araw, siya'y nagpahinga
at binasbasan niya ang araw ng Sabat. Sa makatuwid, yung detalye ng paglikha ng Panginoon ay nangyari sa loob ng isang linggo na paglikha. Hindi milyon-milyon o bilyong mga taon, Pastor. Hindi katulad ng ibang paniniwala ng iba ng wika na yung isang araw ay katumbas ng 1,000 taon. Kaya nga, ang ating daw mundo ay mabubuhay lamang ng 6,000 taon at pagkatapos, yung ikapitong Libong taon. Libong taon. Kapito sa libong taon. Ayun yung inihintay na araw ng pamahinga at na naukol sa bayan ng Diyos, sa aklat ng Hebreo. Pero kung ating titignan, literal na mga araw ang nagdaan sa paglikha ng ating mahal na Diyos. Parang napakahina naman ng Diyos, Pastor, kung kakailanganin niya pa ng 1,000 taon para lang gawin ng isang bagay. Ano? Ito, dito, sa salita niya, ay nangyari ang mga bagay. Okay? At meron din dito sa Hebreo 11:3, Pastor Bray, sa pananampalataya ay natatalastas natin ang sanlibutan ay natatag sa magitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginagawa o ginawa sa mga bagay na nakikita. Ang sanlibutan ay natatag pala, Pastor, sa salita ng Diyos lang. Kung 1,000 taon yun, Pastor, kahaba naman ang sinabi ng Diyos. Kaya imposible na ang paglikha ay tatagal ng ganoong haba ng panahon. Ang sabi ng Biblia, sa pananampalataya ay natatalastas natin ng sanlibutan ay natatag sa magitan ng salita ng Diyos. So, hindi na kailangan ng 1,000 taon pa. Mangyari kasi, yun ay idinudugtong doon sa ang 1,000 taon daw sa atin, isang araw sa Diyos. Ayun para iwasan, Pastor, yung ikapitong araw na pagsamba. Pagsamba. Alam natin na sa ating pag-aaral ngayon tungkol sa paglalang ay may kinalaman din ito sa pagsamba. At may binanggit dito, Pastor, napakaganda. Exodo 20:11, sapagkat sa 6 na araw, ginawa ng Panginoon ang langit, ang lupa, ang dagat, lahat na ng araw. Para napakalinaw naman, Pastor. 6 na araw. Wala namang sinabing 6,000 o ano pa. Talagang lahat, dagat, lupa, lahat. Kaya ang Biblia ay madiin na sinasabi na 6 na literal na araw at sa ikapitong araw ay nagpahinga ang Diyos sa kanyang gawa. Nakuha na natin, Pastor, na talagang ang Diyos ay napakamakapangyarihan ng paglalang. Pero bakit nga ba niya nilalang ang lahat ng bagay? Ano bang pinakapakay ng Diyos at nilalang niya itong buong lupa? Para malaman natin kung paano ang direksyon natin. Merong panukala ang Diyos ayon sa mga sumusunod na mga bibigyan natin ng tugon sa katanungan na binanggit mo. Una, dahilan sa kanyang pag-ibig. So, kaya tayo nalalang dahil mahal niya tayo, Pastor. Mahal niya ang tao. At ang wika dito sa unang 1:4-8, ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sa makatuwid, ang dahilan ay dahilan sa kanyang pag-ibig. So ano man ang kanyang ginagawa, Pastor, ang motibo niya ay laging pag-ibig. At dito sa susunod, para mahayag ang kanyang kaluwalhatian. Ang pagpapahayag ng kanyang kaluwalhatian ayon dito sa awit 19:1, ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. At ipinakikilala ng kalawakan ng gawa ng kanyang kamay. At sa talatang 2, sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita at sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman. So kapag pala tinitignan natin to lahat, Pastor, parang nakikilala na rin natin yung Diyos. Dito. At mamamangha tayo sapagkat walang sino man na pwedeng ilagay niya ang mga tala o bituin sa langit, ang araw, at pagkatapos yung buwan, at iba pang mga nilalang na naroon sa kalawakan na anupat kung pagmamasdan mo sa haba ng lakbo ng panahon, ay nananatili sila doon. At pagkatapos hindi nagbabanggahan, hindi nagkakaroon ng... May kaayusan, di ba? May kaayusan. So, pagka naisip mo ang kagandahan doon sa langit, ay maisip mo yung dakilang taga-disenyo ng lahat ng mga bagay. At saka parang napaka-imposible namang isipin, Pastor, na disgrasya lang ang nakalikha nitong lahat ng ito. Hindi po pwedeng maging aksidente sa pamagitan ng malaking pagsabog kung bakit ang mga bagay ay nagsipaglitawan doon sa kalangitan. Dito kasi sa mundo, Pastor, wala pang aksidente nagdulot ng mabuti. No, lahat ng aksidente, sigurado sa kapahamakan. Opo. Kaya dito sa bagay na ito ay atin makikita na napakabuti ng Panginoon na
muli nating itunghayan ang kanyang kabutihan para sa atin. And then, meron pang isang bagay. Ang sabi dito ang dahilan o layunin, pakay ng Diyos sa paglalang ay to populate the earth. Bagamat, sa mga panahon na ito, Medyo kailangan pa rin ba overpopulated na. i-populate ang earth? Oo. Pinag-usapan natin yung kanyang pakay, layunin sa paglikha ng Diyos noon. At dito sa Genesis 2:20, at pinangalan ng lalaki ang lahat ng mga hayop at ang mga ibon sa himpapawid at ang bawat ganid sa parang datapwat sa lalaki ay walang nasumpungang maging katulong niya. Sa 1 Corinto 11:9, sapagkat hindi nilalang ang lalaki dahil sa babae, kundi ang babae dahil sa lalaki. Pagkatapos kung ating susundan ng Genesis 2:22 hanggang 23, at ang tadyang na kinuha ng Panginoon Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman, siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. So, ibig sabihin, itong paglalang ng Panginoon nung mga panahon na yon ay pakay niya na kalatan ang lupa. Kaya nilikha ang babae. Kaya nilikha ang babae. Kaya ang mag-asawang ito, ang sila nagpasimula kung paano nila kalatan ng lupa ng tao. So, ito pala yung pinakamalaking panukala ng Panginoon, Pastor. Ano pa po ang mas malalim pang pakay ng Diyos? Bakit po niya? Subalit sa kabila ng Pastor Brian, meron pa rin mga bagay na dapat maintindihan ng tao na hindi lamang yung basta mag-anak bagay, mag-anak lang. Magpadami. Lalong-lalo na ngayon, sa panahon natin, sobra-sobra na tayo sa mundo. Sobra na nga po, Pastor. Pero, isang bagay na inaakit ng Diyos, pagdating sa tanging layunin niya ng paglalang, ay walang iba kundi ang pagbabalik ng luwalhati sa Kanya. At yun ang pinaka-importante sa lahat. Sapagkat nalalang na tayo Lumabas na tayo sa sinapupunan ng ating mga magulang. Ngayon ay may nagkaisip na tayo at meron na tayong pagkaalam sa katotohanan. Dito sa aklat ng Isaiah 43:7, ganito ang sabi, bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Para pala sa kaluwalhatian ng Diyos, Pastor. Kaya lahat ng gagawin ng tao, sapagkat sinilalang ng Panginoon, para sa lahat, sa kaluwalhatian ng ating mahal na Diyos. So, hindi lang pala, Pastor, magpapakaanak ka. Tapos, hindi naman naluluwalhati ang Diyos kung ano-anong ginagawa. Hindi niya rin napufulfill yung pinaka-purpose niya pala, Pastor. At ito ang importante sa lahat ng bagay. Sapagkat kapag napag-alaman natin, nakilala natin, ng Diyos ay manlalalang, ay magiging grateful tayo na ibabalik ang lahat ng luwalhati sa Kanya. Pastor, dito sa mga bagay na ginawa ng Panginoon, napansin po natin, isa-summarize ko lang, na tayo'y nilalang para lumalang ang Diyos ng langit at ang lupa sa mga pakay na mahal niya tayo, ang pakay na maipakita niya yung kanyang kagalingan, mga pakay na para punuin ang lupa at para luwalhatiin ng Diyos. Pastor, meron pa po bang iba pang pakay ang Diyos na may kinalaman sa mga huling araw na ito, na para maipag-iingat natin, lalo na sa mga nangyari yun. Pero bago yung sagutin, Pastor, pakinggan po muna natin ang ilan sa mga testimonya na magbibigay sa atin ng pananampalataya. After po nung nabaptize ako, madami po akong napansin na pagbabago sa aking buhay. Ang una ko pong napansin ay simula po nung nabaptize ako, mas naging conscious po ako gumawa ng tama. Noon po kasi may mga ugali po ako na hindi naman siguro hindi naman nila malalaman yan or hindi naman nila mapapansin na mali yung ginawa ko. Pero after nung mabaptize ako, mas in-encourage ko po yung sarili ko na gumawa talaga ng tama. Napansin ko din po na sa studies ko po, mas naging masipag po ako, of course with God's help. Sa family po kasi namin, born Adventist na po talaga kami. So, simula pa lang po bata kami, nasanay na po kaming kailangan mag-Bible devotional, mag-Bible reading, mag-prayer everyday. Pero nung nabaptize po ako, nagagawa ko na po yun kahit mag-isa lang ako. In terms of sa mga, madami din po akong blessings na tatanggap after ako mabaptize. Kung in terms po sa financially,
madami po kaming, basta madami po kami natanggap ng mga blessings. Lalo na po sa mga grades ko. Sa pakikitungo po sa friends. Hindi naman po ako napapaaway. Ganon. So, mas madami din po ako nagiging friends. Ganon. Na-realize ko po na ang purpose ng life ko ay para kay God. At lahat po ng mga, yun po, gagawin ko ay, syempre, to praise and glorify God. Mga minamahal, balik po tayo sa ating tanong, napakaganda. Dito ba sa mga huling araw na ito, Pastor, gaano ba kahalaga itong kaisipan o konsepto ng paglalang? Ang kahalagaan nito, Pastor Bryce, sa konsepto ng paglalang ng Panginoon, ang pinakahuli nating ihahayag sa ating mga taga-subaybay, ito kasi ay antidote of idolatry. So yung mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagsamba Anong sa kinalaman nito, Diyos-Diyosan. Pastor? Sapagkat dito sa aklat ng Exodo, ang kapitulo 20, ang talata ay 8 hanggang 11, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon. At nagpahinga sa 7 araw nung pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Kung ating tutunghayan yung sa talatang 8, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Tapos binigkas ng Panginoon Diyos sa 6 na araw na gagawa ka at yung gagawin. Itong sinasabi sa aklat ng Exodo 20, talatang 8 hanggang 11, ito'y pag-akit ng Diyos na alalahanin sapagkat dito natin maalaala ang paglikha ng ating mahal na Diyos. Kapag ipinangilin natin ng araw na yan. Pinangingilin natin ang araw ng Sabat. So, ibig sabihin, lahat ng mga tao ay kinakailangan maging maliwanag sa kanila na ang paglalang ng Panginoon ay isa rin ito sa mga bagay na dapat natin maintindihan na meron siyang utos na binigay para alalahanin ito ay mangilin tayo ng araw ng Sabat. Kaya pala, Pastor, marami nang hindi sumasamba ngayon. Dahil nga naman, kung wala naman lumalang at tayo aksidente lang, ay ba, sino sasambahin nga natin? At saka yun ang magiging dahilan din na hindi mo na rin paniniwalaan na merong Diyos sa buhay mo. Kaya ito ang nangyayari sa ating paglalang. Ang sabi sa aklat ng Apokalipsis 14:7, ganito ang sabi, at sinasabi niya ng malakas sa tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at makisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. So ibig sabihin, ang tanging layunin ng Panginoon, hinggil sa paglalang niya sa tao, ay para upang sumamba sa Kanya. Mulhati sa Kanya. At sapagkat sa maraming panahon na nagdaan at nakalipas, na kinalimutan na ng tao ang kanyang pinanggalingan, yung origin niya, kung saan siya galing. Kaya, nilapastangan na rin niya ang pag-uuko ng pagsamba sa lumalang ng langit at ng lupa, sapagkat on the first place, hindi naman siya naniniwala kung ano yung origin niya, na ang origin niya pala ay galing sa Diyos, na nilikha siya doon sa panahon ng paglikha. Kaya nga't napakaganda nitong pabalitang ito hinggil sa pabalita ng paglalang sapagkat tayo inaakit na sumamba sa gumawa ng langit at ng lupa. At sa tingin ko, napaka-importante nito sa mga huling araw, Pastor. Dito sa mga huling araw, Pastor, ano po ba ang kahalagahan ng malalim na mga pag-aaral tungkol sa paglalang? Anong benefit nito sa ating Pastor? Mga kaibigan, gusto po namin ipapansin sa inyo ang mga sumusunod na mga kahalagaan nitong paniniwala na lumikha ang ating mahal na Diyos dito sa sanglibutan. Unang-una, hindi po tayo nanggaling sa anumang maliit na mikrobyo at hindi tayo bahagi ng isang malaking pagsabog. Manapay, merong isang Diyos na buhay na lumalang sa atin. At dito po ay atin titignan ng mga bagay na kapakipakinabang hinggil sa paniniwala natin na meron pong paglalang ang ating mahal na Diyos. Una, pundasyon ng tunay na pagsamba ayon sa Apokalipsis 14:7. At bibigyan natin ng assignment ang ating mga nakikinig na bubuksan na lamang nila sa kanilang mga Biblia ang Apokalipsis 14:7 na siya na ating binasa kanina. Sabat, alaala ng paglalang. Kaya po tayo ay sumasamba sa araw ng Sabat na ipinaglingkod na po natin ito sa inyo. At basihan ng tunay na halaga ng sarili sapagkat hindi tayo galing sa unggoy. Hindi tayo galing sa unggoy.
Sapagkat kung tayo galing sa unggoy din ang iyong sasambahin. Walang pag-asa. Walang pag-asa tayo dun sa bagay na yan. At ito po'y basihan ng tunay na pagkasama-sama sa Malakias 2:10. At tungkulin din natin na pangalagaan ang kalikasan. Ganito po tayo, Pastor Brian, na dapat. Sapagkat sa Diyos galing at binigyan tayo ng kapahintulutan upang pangalagaan. Pero hindi eh. Ang tao'y kanyang Para rin disgrasya ang nangyari. Parang ang disgrasya. kalikasan. Sa halip na ito'y pakinabangan o pakikinabangan nga ng ilan. Pero ito'y hindi nakikinabangan ng tao. Ano nangyayari? Salot at pagkatapos mga trahedyang nangyayari. Ano pa? Karangalan sa paggawa. Yung tinatawag nating manual labor na sa ganitong uri ng pagkahalika ng Diyos, ng sanlibutan ito, Kung tumabaho tayo. tumarabaho tayo. At pagkatapos ito'y pinanggalingan at kapangyarihan ng Diyos upang maligtas at magbigay ng positibong pananaw sa buhay. So, Pastor Brian, napakabuti ng Panginoon na pinanunumbalik ang paniniwala natin sa tunay na Diyos na lumalang ng langit at ang lupa. Na ano pa't kinakailangan, meron tayong mga kapanagutan at responsibilidad na dapat gampanan bilang mga nilalang ng ating mahal na Diyos. Yan, maraming salamat po, Panginoon, at napaka-interesting po na mapinag-uusapan natin. Talaga namang kailangan balikan po natin ang ating pong pagkalalang at ang ating pinanggalingan. Pakinggan din po natin ang mga awiting ito. I know that God's own Son lives. What joy this sentence gives. He sought me while a slave for all blessings to impart. How can I reject such love? Christ, my prophet, priest, and king. He lives to wash away my sins. He is my living head, interceding for me. In his sanctuary is there. Oh, how thankful we are. Oh God, we are thankful for you loved us so much that you sent Jesus Christ to die for us. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. He's interceding there till he comes. Christ is our hope in times of need. When my heart is broken, he hears my prayer. He lives to silence all my fears. He lives to wipe away all my tears. He lives to calm my troubled heart. Oh, how thankful we are. Oh God, we are thankful for you loved us so much that you sent Jesus Christ to die for us. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. He's interceding there till he comes. He lives, he lives, he lives. Jesus Christ
Maligayang pagbabalik po sa inyo at napakaganda ng music na ating narinig. Tunay nga na talagang dapat nating pasalamatan, papurihan ng ating Panginoon. At sa pagkakataong ito, kaibigan, iniimbitahan po namin kayo na manalangin at sampalatayanan ng mga bagay na ito. Pastor. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kinikilala po namin isang napakalaking pribilehiyo na kami paniwalain sa mga bagay na may kinalaman sa paglalang. Amen. Salamat po sa pribilehiyo na kami nilalang. Upang balik namin ang lahat ng kapurihan, pagsamba sa inyo. Dalangin po namin ang aming pong mga taga-subaybay. Naway, patuloy po ninyong ilagay sa kanilang puso't isipan na may Diyos na lumalang sa kanila. Amen. At huwag papaniwalain ang mga bagay na wala sa Biblia at magkaroon sila ng pagbabago ng kaisipan. Upang sa ganon, makapagbalik loob din sila at sumamba sa tunay na Diyos na siyang aming manalalang. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Salamat po, Pastor, at purihin po natin ang Panginoon at naipakita natin kung gaano kadakila ang ating Diyos. At sa lahat po ng mga tagapakinig natin, patuloy po nating isipin ang malalim na kaisipan na meron tayong manlalalang, meron tayong purpose o pakay sa buhay, at napakaganda ng kanyang panukala para sa atin. Ito po muli si Pastor Brian Tolentino, nag-iiwan sa inyo ng kaisipan na kung ito ang paniniwala ng ating Panginoon Kristo at naniniwala ka sa ating Panginoon Kristo, hindi ba dapat paniwalaan mo rin ang kanyang mga paniniwala? Muli, magkita-kita po tayo sa susunod na programa dito lamang sa What Jesus Believes. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. I love traveling around the world and observing the different customs people have and the way that they greet. Of course, much of the Western world, they shake hands, but they have a unique custom in the Philippines that you really only find there to the same degree. When you meet someone and you like them, you show your love by taking a picture. I'm standing online to have a picture with Pastor Doug. Pastor Doug! They got families and they feel like it just is part of a relationship. When you snap a picture with someone, you become an eternal friend every time they look at the picture. And the family has friends, and they need to be in the picture too. You know, they don't want to hurt anybody's feelings and make them feel left out. And so everybody's included in the picture.
So we're even going to take a picture of the whole country of the Philippines to make sure we don't leave anybody out. Gotta fix my smiley muscle. Calisthenics. And if you really love them, you take another picture. And another. Play again. 1, 2. Pastor, one more picture, Pastor. One more picture. And I really knew they loved me when then they said, could we have one more? Just as I was stepping on the plane. I'm serious. IS Online, Christian education at your fingertips. We all have needs, and we don't stop until we find the solution. Are you like Eliza? She is a teacher in a foreign land, but wants to earn a graduate degree from a Christian school. Where can she study? For various reasons, you may be like Eliza. The good news is the solution is now here. IS Online can give you the graduate education you need anytime and anywhere you are in the world for as long as you can connect to the internet. And IS Online is not an ordinary online graduate school. Here's what you get when you study through IS Online: academic quality, flexible student-centered classes, global perspective, faith presence, contextualized learning experiences, service-oriented program. So, what are you waiting for? Apply now to IS Online and make your dream of graduate degree a reality. Choose from 13 fully online programs in the fields of business, education, public health, and religion. With IS Online, you can now experience affordable and quality Christian education. Experience IS. Experience success.